Hi! Ito si Direk Boboy, tagahatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Before everything, please like, share, and subscribe. Ngayon po, hindi tayo lalayo. In fact, dito lang tayo sa aming pugad, sa aming tahanan at tanggapan. Ito po, isang scale model ng aming tahanan at tanggapan. Nagawa po siya sa bricks o tisa mula sa brick factory ng yumaong si Bername Buscaino, aka Commander Dante ng NPA, at mula rin sa mga luma at mga ginibang bahay sa Ilocos Norte. Tuloy po kayo! So, ito po ang aming mini foyer. Foyer. Ito po, part of our collection, yung aming owl. Statues. At ito po naman ay isang painting ng gawa ng aking kapatid na si Mike, inspired by a painting of our dad. Yung tree along the shore. Below is a statue of the reclining Buddha with ceramic balls na mayroong amphibians, supposed to be one of the planet's earliest creatures. On the right is a selection from our owl figurine collection ni Mrs. Ibig sabihin, sana ay mapuno kami ng wisdom at swerte. On the left, going up, are the bedrooms and to our office. Going down naman is my man cave. Balikan natin mamaya yung pababa. Akyat muna tayo ng konti. Ito po ang tinatawag kong Fiesta Corner, no? Kung saan merong larawan, medyo ayusin natin to. Ito po ay Carabao Race, inspired by the Pulilan Festival. May 15 din yun. Ito naman, ang popcorn vendor by another brother of mine, si Lito. Ito naman ay regalo ng isang bestie ko, si Norma, ang Palo Cebo, a work from Paete, Laguna. Ito naman ay tinatawag ko lang Maiden of Harvest, ni Jim Shore ng USA. Bigay naman ito ng aking sister sa San Francisco, si Nika. Ito ay gawa naman ni Angelo Baldemor, no? Na nabili ko sa isang obscure gallery sa Boracay. Napakaganda niya, tingnan niyo. Okay, punta tayo sa sala. Ang aming cozy receiving area. Dito madalas nagtutupi ng damit si kasamang Gladys, pero wala po siya ngayon. So, ito pa yung aming sala, parang reception na area. Nariyan po ang aking mga koleksyon namin mga misis, no? So, sabi nga po ng iba, naku, ang bahay niyo parang mukhang gallery, mukhang museum. Siguro totoo po dahil mahilig kami mag-collect ng mga art pieces. Ang feel ng aming interior ay Asian eclectic. Katulad nitong mga kalabasa na gawa sa metal, tela at ceramics. Here is a work of Bob Fileo, ang Do. Ito ay bahagi rin ng Do. Ito, gawa ito ng daddy ko.
si Hugo Johnson Jr. na Maria Makiling. Ito naman ay gawa ni Junyi Suit Paintings, no? Paintings gawa mula sa maitim na usok. Ito pa pala isa. Mother and Child, gawa naman ni Mike Cacño, kapatid ni Ferdy. Sana mag-usap na sila. At banda rito, sa bintana, ay gawa naman ng kanyang kapatid, ang kanyang kuya, si Ferdy Cacño. No? Ang tawag niya dito ay bulungan. Yung mga nagbabargain sa nabotas siguro. Isang practice sa mga fish ports when you bid for a catch. So ito po sa receiving area ng aming sala ay isa na namang trabaho ng ama ko, si Hugo Johnson. Isa itong serigraphy o seal screen. Katabi nito, ang guest CR. Ito po. Yan po ay pininta ni Eric Gabillo. Yan po. Hopefully, while doing our thing, makarelax ka ng gusto sa tanawin. Flash natin. So ito na po ang aming second part ng aming sala or living room. Ganon din. Marami ring artwork. No, ito, mga plates gawa ni Yonzon, tapos Tab Austria, and then by Enting Manansala. Mga regalo rin. No? So ito po, gawa ni Liao, isang painter mula sa Cebu. At yun naman ay gawa ni Malang, isa pong serigraphy na gawa ni Malang. Ito gawa rin po ni Angelo Baldemor. Hindi po tunay na bigas yan. Makikita mo ay isang galinera at isang almason. Two of our earliest furniture ni Mrs. Noon pang 70s. Noong nakatira kami sa isang aksesorya sa San Marcelino at sa isang flat sa Teachers Village. So ito ay mga prutas, ceramic fruits that is to signify abundance. No? Dito, pwede kayo mag-chikahan. Ito ang isang family photo gallery. So ito po ay photo gallery ng aming pamilya. Ito po ako at ang misis ko. Hulaan nyo kung nasaan kami niyan noon. Kami ay nasa Davao, sa loob ng compound ni Pastor Shiboloy. Yan. Ito po ay siyempre, obvious, toro. Gawa ng isang artist mula sa Bali. Bakit po bull? Kasi ako po Year of the Ox. Ang asawa ko po ay Taurus o bull din. Parehong matitigas ang ulo. Sa other side nito ay kami pa rin. This time showing the photos of our parents. Si Ben and si Luz, si Hugo and si Betty. Part of our collection
our blue and white owl, no? So ito na naman ay gawa ni Mike Cacño. Ito po ay kakaiba. Wala po siyang kamukha. Ang title nito ay Kalayaan. This is a study for a proposed monument na hindi po natuloy. Ito naman po ay gawa ni Eric David, napakahusay na graphic artist at illustrator. Sa ibabaw ng wine rack, katabi ng aming pantry. Well, mag-inuman tayo mamaya. So, ito naman po, at ang pièce de résistance. Ang lamesa na regalo rin ni Junyi. Wala pa itong title. Kung hulaan nyo kung magkano yan na regalo sa akin, naku po, hindi po natin kayang bilhin. So, ito po yung pinakasala. Yan ang pinakasala. Ito po ay iba't ibang anggulo ng living room. Ang bahay po namin ay na-feature na sa telebisyon at sa iba't ibang magazines. So, pupunta naman tayo sa aming dining area. Between the living rooms and the dining area ay isa na namang trabaho ni Ferdy Cacño. Ang tawag ko dito ay trapeze woman. Ito ang aming dining area. Meron po siyang dalawang mahabang lamesa. Dahil marami po kami tuwing nabubuo ang pamilya, which is often. Hindi na tayo papasok sa kitchen kasi busy sila. Kung inyo napapansin, malalaki ang mga bintana. Yan po ay sa tropical setting. Let the sunshine in. Tsaka, let the fresh air in. Meron din mga artworks sa dining area. Unahin natin, By the Door, by Lito Yonzon. Mahilig po siyang mag-depict ng mga family scenes. Mother and Child, by Seb Chua. Ito ay gawa ng mami ni Mrs. Isang quick study noong nag-aral ito ng art sa University of Pennsylvania. Over a Soliya chair na gawa naman sa vegan. Ito naman ay gawa ng isa pang taga Cebu, si Obemio. Nabili kong mura noong hindi pa siya sikat. Halos katabi niya ay gawa naman ni Tiny Nuida. Isang regalo. Dito, on the left, is by Singcuenco. And on the right, is by another brother of mine, si Joel. Ito po, Going to Our Azotea, ay gawa ko naman. Folded Realities ang title ko dito. Eto, gawa naman namin ni Mrs.
Ang focus marahil sa dining area ay ang mga fish figurines, koleksyon ni Mrs. Sa taas nito ay isang mabusising trabaho on Fisherman by Utol Toto. At sa itaas nito, by Daddy Groovy. Kaki. Punta naman po tayo sa aking man cave. Nako, makikita niyo aking mga sikreto. Okay. So, nagsisimula po ang aking man cave sa isang painting ni Jerry Navarro. Jerry Elizalde Navarro. At ito naman ay isang painting ni Ola. At ito naman ay painting ng isang artist mula sa Shanghai. So, mawawari nyo na, dito pa lang, puro kababaihan. Nasa man cave ko ang part of my book collection at ang aking drum set na kinakalawang na. Pati ako. Sa itaas nito ay isang revolutionary poster from Vietnam. All these are fiction. Yung mga by Japanese authors, mainly Haruki Murakami, and lately by Toshikazu Kawaguchi. Nariyan din po ang gawa ni Gabriel Marquez, Ernest Hemingway, at ang Pinoy na si F. Sionel Jose. Mga biographies naman, lalo na ng aking paboritong mga banda, Beatles at Rolling Stones, mga architecture and interior design, travel, fine arts. This is another work by Ferdy Cacchio. And the other one escapes my mind. Narito po kung gusto mong manood o makinig ng music. Pachi-pachi setup. Hindi po ako audiophile. Sa laptop na lang ako nanonood at kay Alexa nakikinig. Mapapansin nyo rin sa basement, hindi madilim. Let the sunshine pa rin po dito. Hanggang dito na lamang po. Napakita ko na dati ang aming office at i-bypass na natin ang bedrooms. Ito po ang exterior ng aming bahay. Sa picture na ito, sasabihin ko, good night!